Kristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hello? Hi? Sa binyag, mga bata alam niyong binyag? So sa binyag mayroong tatlong nangyayari. Ilan ang nangyayari sa binyag? Tatlo. Ang una, sinong nakakaalam? Paglilinis. Ikalawa, pagpapakilala. At yung pangatlo ay panimula o pasinaya. Okay? So tatlo. Paglilinis, pagpapakilala, at pasinaya. Una, tingnan natin ang ating binyag. Mayroon bang tatlong ganito? Una, paglilinis. Sa binyag, saan ba tayo nililinis sa binyag? Marumi ba tayo? Saan? Very good. Sa kasalanan. Kasalanang mana. Yung kasalanang minana natin sa ating unang mga magulang. Dahil tayo ay binibinyagan ng maliit pa. Hindi ba? Kaya ang inaalis ay ang kasalanang mana dahil hindi pa natin kayang gumawa ng personal na kasalanan. Pero kapag tayo ay bininyagan na malaki na, hindi lang kasalanang mana, dahil malaki na tayo, nakagawa na tayo ng personal na kasalanan. Kaya pati yun naaalis sa binyag. Maliwanag na po ba ang paglilinis sa binyag? Amen ba? O pagpapakilala. Dahil kapag tayo nalinis na sa kasalanan, tayo ay nagiging mga anak ng Diyos. Mga bagong Kristiyano, tagasunod ni Kristo. At dahil tayo ay bago, ano ba usually ginagawa sa bago? Pinapakilala, ganon. Pagpapakilala. O saan naman ito makikita natin sa binyag, ang pagpapakilala sa ating binyag? Saan? Natahimik na kayo. Yung pagpapakilala sa atin ay yung noong binigyan tayo ng pangalan. Hindi ba? Kapag ipakilala mo ang isang tao, paano mo ba ipakikilala? Sa pangalan. Kaya sa binyag, tayo ay binibigyan ng pangalan, ipinakikilala tayong mga bagong anak ng Diyos. Kaya sa binyag, kapag ako ay nagbibinyag, pagkatapos ng buhusan ng tubig, pag nabuhusan na ng tubig, yung bata, anong ibig sabihin nun? Na siya'y nahugasan na sa kasalanang mana. Di malinis na siya, handa na niyang tanggapin ang buhay ng Diyos. Amen? Paano yon? Paano ginagawa yon? Na mapasa kanya ang buhay ng Diyos. Noong nilagyan na siya ng langis or anointing with chrism. Ibig sabihin, tinatakan na siya bilang anak ng Diyos. Kaya lahat tayo mayroong marka. At yun ay indelible mark. Hindi na, tawag nito, nabubura. We are children of God forever. Kaya lang, paminsan, dahil nagkakasala tayo, ay narurumihan. Kaya dapat linisin natin. No?
Okay? So maliwanag na sa binyag ay mayroong pagpapakilala. Amen ba? O sa binyag, mayroon ding pangatlo, pasinaya o pasimula. O paano yon? Dahil bago tayong mga anak, o bagong Kristiyano, yon ang simula ng ating buhay. Simula rin ang ating misyon bilang mga anak ng Diyos. Mga Kristiyano na kaanib sa simbahan. O maliwanag na ba? Di ba sa binyag tayo nagiging miyembro ng simbahan? Yun ang simula ng ating pagiging miyembro. So pasinaya sa atin. Ngayon ay ating ipinagdiriwang anong ating ipinagdiriwang ngayon? Kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. O tingnan natin kung yung tatlo ay nasa kanyang binyag din. Una, sa binyag ng Panginoon, mayroon bang paglilinis? Mayroon bang paglilinis sa kasalanan? Si Kristo ba ay mayroong kasalanan? Wala eh. O bakit? May paglilinis ba talaga? Si Kristo ay hindi kailangan linisin dahil wala siyang kasalanang mana. At wala siyang anumang kasalanan. Di ba sinasabi sa Biblia, ang Panginoon ay katulad sa ating lahat, maliban lang sa kasalanan. So wala siyang kasalanan. So walang paglilinis sa kanya nung siya bininyagan? Wala. Bagkus siya ang maglilinis sa atin. Nakita nyo? Siya ang maglilinis sa atin. Paano tayo lilinisin ng Panginoon? Dahil yung kanyang binyag ay hudyat lang yon ng talagang tunay na binyag ng ating Panginoon. Saan ba ang talagang binyag ng ating Panginoon? Noong siya ay namatay at muling nabuhay. Kaya doon sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, nilinis niya tayo sa kasalanan. So, imbis na siyang lilinisin sa kasalanan, tayo ang nilinis niya sa kasalanan. O mayroon bang pagpapakilala? Nung bininyagan ng Panginoon, mayroon bang pagpapakilala sa Kanya? Mayroon. O sa aling pagbasa. Very good, palakpakan natin, no? Yung bata, mayroon daw. Pero sa ang pagbasa, mayroon sa unang, very good, sa unang pagbasa at sa Ebanghelyo. Anong sinasabi? Ano ang pagpapakilala? Ito sa pamamagitan ng propesiya. No? Pinakilala na siya ni Propeta Isaías na siya ang darating na Panginoon. Ibig sabihin, darating na Mesiyas. Okay? O, sa Ebanghelyo naman, dumating na ba siya? Opo. Kasunod siya ni Juan Bautista. So, ibig sabihin, nauna si Juan Bautista. Bakit nauna si Juan Bautista? Para ihanda ang kanyang daraanan at para ipakilala si Jesus, ang Mesiyas, anak ng Diyos. So, mayroong pagpapakilala. At pangatlo, pasinaya o pasimula.
Yun ba'y pasimula ng kanyang bagong buhay? O, na ano kayo? Opo. Kasi tapos na ang kanyang hidden life, natatagong buhay. At yun ay buhay na kasama ang kanyang pamilya. Ngayon, ang magiging buhay niya, iiwanan na niya ang kanyang pamilya at maglilingkod sa madla, sa tao. Paano? Sa pamamagitan ng pagsasakatuparan ng kanyang misyon. Saan ba natin makikita ang malalaman kung ano ang misyon ng ating Panginoon? Sa aling pagbasa? Sa Ebanghelyo, very good. Ano pa? Sa unang pagbasa. So, ang nasasabi diyan sa unang pagbasa, ang kanyang misyon ay ang pagiging pastol na mag-aalaga sa atin. Although hindi nasasabi diyan, pero iaalay niya ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan, sa ating mga tupa na makasalanan. Very good. Ngayon, sa Ebanghelyo, anong nakasabi dyan na ang kanyang misyon? Di ba, anong akala ng mga tao? Si Juan ba ay Mesiyas? Yun ang akala ng mga tao. Pero, sabi ni Juan, hindi ako ang Mesiyas. May darating at siya ay magbibinyag sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy. So siya ay, pag ipagsama natin yung unang pagbasa at Ebanghelyo, ang kanyang misyon ay ang pagiging pastol na magliligtas sa atin, sa ating mga kasalanan, sa pamamagitan ng binyag. Kasi tayo'y niligtas ng Panginoon nung siya ay namatay at muling nabuhay. Kailan nangyari yon? Kahapon? Kailan? 2,000, more than 2,000 years ago. Hindi po ba? Tayo ngayon nandirito. Paano tayo makibahagi doon sa kanyang pagliligtas na ito? Na sa ating pakikibahagi, tayo rin ay mamamatay at muling mabubuhay. Saan? Magsalita naman kayo. Ano? Saan? Sa ating binyag. Di ba sa binyag natin, tayo ay nakikibahagi sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon para tayo ay maligtas. So, ano bang maidudulot ng binyag ng ating Panginoon sa atin? Saan natin makikita itong pagbasa? Sa ikalawang pagbasa, mayroong 4 dyan na mga dulot ng binyag ng Panginoon. Ano yon? Sa binyag, alin? Okay, bago mangyari yon, ipanganak muli tayo sa Espiritu at sa tubig. Sa tubig at Espiritu, na siyang luminis at nagbigay sa atin ng bagong buhay. So yan ang ating pagkamatay at muling pagkabuhay. Dahil namatay tayo,
sa kasalanan, nung tayo'y nilinis sa kasalanan, at tayo muling nabuhay nung tayo binigyan ng bagong buhay. Ano itong bagong buhay na ito? Buhay ng Diyos. Tayo naging mga anak ng Diyos. Pangalawa, malinis na tayo sa kasalanan. Kailangan bang mananatili tayong malinis pagkatapos na tayo bininyagan? Tama, dahil ano ba yung use ng pagpapabinyag na linisin tayo sa kasalanan, tapos hindi natin sinisikap na patuloy na magiging malinis? O sino ang magiging katulong natin? Sino ang ibubuhos sa atin? Espiritu Santo na magpapabanal sa atin sa kanyang pag-ibig. Ibig sabihin, kapag punong-puno tayo ng pag-ibig, tayo ay banal. Amen? O kayo ba'y punong-puno ng pag-ibig? O, walang sumasagot eh. Kayo ba? O, kung ganon, kayo ay mga banal na banal. Okay? So, sikapin natin maging banal. Tapos, pangatlo, para mananatili pa rin tayong malinis sa kasalanan, ano yung pangatlo? Talikdan natin ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. O alam niyo yung damdaming makalaman? Alam na alam ni sister. Pag nanasa. Yun, pag nanasa. Ano pa, sister? Parang alam na alam mo eh. Yun. Sa pornography. Di ba? Tama ba ako? Kapag doon ka lagi sa iyong cellphone at yan ang iyong hinahanap, yun ang damdaming makalaman. So dapat iwasan natin yan. Kung talagang sikapin nating manatiling malinis. Okay? Ano pa ang gagawin natin para manatiling malinis? Pamumuhay na maayos, matuwid, at karapat-dapat sa Diyos, samantalang ating hinahantay ang ikalawang pagdating ng Panginoon. Kaya tingnan ninyo, ang binyag hanggang pagdating ng Panginoon, nandyan siya. Kaya ang tanong natin sa ating sarili ay ganito: patuloy ba tayong nililinis ang ating sarili sa kasalanan, kaya patuloy na mayroong pagbabago sa ating buhay? Amen ba yun? Diba? Very good. Tayo ba'y punong-puno ng pag-ibig, kaya tayo'y banal na banal? Amen ba yun? Pangatlo, tayo ba'y patuloy na tumatalikod sa likong pamumuhay at makalamang damdamin? Amen ba yun? O patuloy ba tayong nakapamumuhay na maayos, matuwid, karapat-dapat sa Diyos, samantalang ating hinahantay ang ikalawang pagdating ng Panginoon? Amen ba? Kaya kapag amen lahat yung sagot ninyo doon, ibig sabihin ay patuloy na may bisa ang inyong binyag. Huwag nating isipin na yung binyag ay wala na yon pagkatapos na tayong nabinyagan. Hindi po. Dapat patuloy nating isabuhay ang ating binyag. Paano? Sikapin nating
mananatiling malinis sa kasalanan. At yung apat na yon ang makakatulong. No? So ngayon ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. At ito ay makabuluhan kung ang ating binyag ay patuloy na may bisa sa ating buhay. Amen ba? At kung ganon, bababa rin sa atin ang Espiritu Santo, patuloy na bumababa, pinupuspos tayo, at ang ating Ama sa langit ay parang laging patuloy ding sinasabi sa atin. Anong sasabihin sa atin? Kayo ang aking mga minamahal na mga anak na lubos kong kinalulugdan. Amen ba yun? Aba, mabuti. Minamahal pala kayo at kinalulugdan ng Ama. Amen.